Ang Isayas 46:11 ay naglalarawan sa Diyos, tumawag sa isang ibong mandaragit mula sa silangan, natutuparin ang kanyang layunin, samantalang ang Isayas 46:10 ay nagpapatunay na ang kanyang kalooban ay mangyayari. Ang tala ay nakasulat sa langit, ang pagpapahayag ng Diyos, bago ang wika, pagsulat, doktrina, at kasaysayan, at makikita sa langit para makita ng lahat. Ang propesya na nakasulat sa langit ay nagpapakita na ang Pisces ay nakatali sa liig ni Cetus, kilala bilang water dragon, 26,000 years sa nakaraan mula sa kasalukuyan. Pagkatapos nito ang oras ng Virgo ay minarkahan ng posisyon ng araw, 6,000 taon ang nakalipas. Ang hula ng setro ng Genesis 49:1 ay nagpapakilala sa isa na itinakda ng paunang tuparin ang layunin ng Diyos at naitala sa langit sa petsa ng kapanganakan noong Agosto 16 na 1952 bilang ang nagtataglay ng setro. Ang salita ng Diyos ang nagpapakilala sa isa na itinalagang magtaglay ng setro, at ang pagiging tunay nito ay katibayan ng pagmamay-ari, dahil ang imahe ay kumakatawan sa setro na kinilala sa Genesis 49:1. Ang gutom na ibon ng silangan ay kilala bilang Yatagarasu, at ang alamat ng sikat na pamilya ng samurai ng kasaysayan, at mga direktang inapo ng unang emperador ng Japan. Ako ang alamat ng aking pamilya, at ang nakasulat na propesya sa Isayas 46:11 ay naglalarawan ng aking layunin. Layunin kong magbigay ng patas na babala sa sangkatauhan tungkol sa pagkawasak ng Earth, na kinumpirma ng agham na ang isang celestial na bagay ay babalik sa ating solar system sa 2031+1. Sa nakaraang talata nito nasaksihan ng mga predamite ang mga epekto ng makalangit na bagay na ito, dahil naging sanhi ito ng pagkawasak ng planetang Maldek, at ang natitira ay kilala bilang asteroid belt, at pagtanggal sa buwan ng atmosfera, lupa at tubig na tinatawag na planetang Mars sa kasalukuyan. Nagbibigay ang Diyos ng solusyon sa nakasulat na salita na maglilingkod sa sinuman, tapat, mananampalataya, hindi mananampalataya, at ang mga walang pakialam. Ang layunin ko sa paghatol ay ang maging berdugo, para sa mga hinatulan at hindi matatagpuan sa aklat ng buhay, ay itinapon sa lawa ng apoy. May ilan na umangkin sa aking pamana sa Pilipinas at Africa, umaakit sa hindi mabilang na mga tagasunod na naniniwala sa kanilang mga sinasabi, ngunit humantong lamang sa kanilang kapahamakan. Ito ay may pag-asa na marami ang makakarinig at makikita upang malaman kung paano alisin ang pag-angkin ng kamatayan, upang linisin nila ang kanilang sarili, at maging karapat-dapat na bumalik sa Diyos na lumikha.